May nakilala ka na ba na parang imposibleng saktan? Hindi sila madaling matrigger. Hindi sila nagagalit agad. Hindi sila nagmamakaawa para lang maintindihan. At kahit may magsabi ng masasakit na salita, tahimik lang sila. Titingin lang sila sa'yo. Tapos tatalikod. Kalmado lang. Hindi natitinag. At mapapaisip ka, paano nila nagagawa yon? Paano nagiging posible na may mga tao na parang wala ng kahit anong makakasakit sa kanila? Dahil kung tutuusin, karamihan sa atin ay hindi katulad nila. Isang maliit na rejection lang, nasasaktan na agad. Isang tipid na reply lang. Iniisip agad natin na may mali sa atin. Isang taong biglang nagbago ng pakikitungo at parang gumuho na ang buong mundo natin. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang tunay na dahilan kung bakit tayo nasasaktan ay hindi dahil sa ginawa ng ibang tao, kundi dahil sa kapangyarihang ibinibigay natin sa kanila. Dahil sa sandaling kailangan mo ang approval ng isang tao, ibinibigay mo sa kanya ang kontrol sa emosyon mo. At ito ang isang bagay na matagal nang napansin ng isa sa pinaka-influential na psychologist sa kasaysayan, si Carl Jung. Ayon kay Jung, ang isa sa pinakamalaking kahinaan ng tao ay hindi galit, hindi insecurity, kundi ang hindi natin namamalayan na pagbibigay ng kapangyarihan ng ating inner world sa ibang tao. Palagi tayong naghahanap ng validation. Gusto nating tanggapin tayo. Gusto nating may magsabi na sapat tayo. At dahan-dahan, habang ginagawa natin ito, may isang bagay tayong hindi namamalayan na ibinibigay, ang ating psychic energy. At kapag nangyari yon, madali na tayong saktan, madali na tayong kontrolin, madali na tayong manipulahin. Pero may isang ideya si Jung na napakalalim. Naniniwala siya na may isang yugto sa psychological development ng tao kung saan ang isang tao ay nagiging emotionally unshakable. Hindi dahil naging suplado sila, hindi dahil wala na silang pakialam, kundi dahil nabawi na nila ang isang bagay na karamihan sa tao ay nawawala, ang kanilang inner authority. At kapag nangyari yon, may kakaibang pagbabago na nagsisimula. Hindi ka na madaling masaktan sa criticism. Hindi ka na madaling maapektuhan ng rejection. Hindi na kayang kontrolin ng opinyon ng ibang tao ang kapayapaan ng isip mo. At doon mo unti-unting maiintindihan ang isang bagay. Marahil, ang tunay na layunin ng buhay ay hindi para tanggapin ka ng lahat. Marahil, ang tunay na layunin ay maging isang tao na hindi na nangangailangan ng kanilang approval. Pero ang transformation na ito ay hindi madali. Dahil ayon kay Carl Jung, bago mangyari ang ganitong klaseng inner strength, may isang bahagi ng sarili mo na kailangan mong harapin. Isang bagay na karamihan sa tao ay buong buhay nilang iniiwasan. Ang iyong shadow. At kapag naintindihan mo ang bahaging ito ng sarili mo, maiintindihan mo kung bakit may mga tao na umaabot sa punto kung saan wala na. Kahit sino, kahit ano, hindi na kayang sirain ang kanilang inner peace. Hindi ito video tungkol sa hindi pagpansin sa ibang tao. At lalo na, hindi ito tungkol sa pagtalikod sa mundo. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kapangyarihan sa sarili mo.
Napansin mo ba na ang mga taong pinakamadaling masaktan ay kadalasang sila rin ang pinaka nagbibigay? Sila ang laging available. Sila ang laging umiintindi. Sila ang laging nag-a-adjust para lang mapanatili ang relasyon. Sa umpisa, parang mabuting bagay ito. Pakikisama, kabaitan, pagiging maalaga sa iba. Pero may isang tahimik na problema na madalas hindi natin napapansin. Habang mas lalo mong sinusubukang maging tanggap ng lahat, unti-unti mong tinatalikuran ang sarili mo. Dahan-dahan mong tinuturuan ng ibang tao kung paano kanila pwedeng tratuhin. At kadalasan, ang tinuturo natin sa kanila ay ito, na kaya nating tiisin ang lahat. Isipin mo, ilang beses ka nang pumayag kahit pagod ka na dahil ayaw mong masabihan na wala kang pakisama. Ilang beses ka nang nanahimik kahit alam mong may mali dahil ayaw mong magkaroon ng conflict. At ilang beses mo nang sinabi sa sarili mo, okay lang, intindihin ko na lang. Ito ang tinatawag ng maraming psychologist na emotional dependency. Isang kondisyon kung saan ang kapayapaan ng isip mo ay nakadepende sa kung paano ka tratuhin ng ibang tao. Kapag mabait sila sa iyo, masaya ka. Kapag di ka nila pinapansin, parang may mali sa iyo. Kapag na-approve ka nila, pakiramdam mo may halaga ka. Pero kapag hindi, parang biglang nababawasan ang tingin mo sa sarili mo. At dito nagsisimula ang problema. Dahil sa sandaling ang self-worth mo ay nakadepende sa reaksyon ng ibang tao, ibinibigay mo sa kanila ang kapangyarihan na saktan ka. At kadalasan, hindi nila alam na ginagawa nila iyon. Pero mas mahalaga, hindi mo rin alam na ikaw mismo ang nagbigay ng kapangyarihang iyon. At ito ang eksaktong bagay na matagal nang pinag-aralan ni Carl Jung. Ayon sa kanya, ang bawat emosyonal na reaksyon natin ay may kinalaman sa isang bagay na tinatawag niyang psychic energy. Isang uri ng inner energy na karamihan sa tao ay hindi nila alam na patuloy nilang ibinibigay sa iba. At kapag naintindihan mo kung paano ito gumagana, maintindihan mo rin kung bakit may mga tao na tila imposibleng masaktan. Kung may sense sa iyo ang content na ito, pindutin mo ang subscribe button at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa suporta mo. Ayon kay Carl Jung, ang bawat tao ay may tinatawag na psychic energy. Ito ang enerhiya ng iyong atensyon, ng iyong emosyon, ng iyong isip. Ito ang puwersang ginagamit mo para mag-isip, magdesisyon, at makipag-ugnayan sa mundo. Pero may isang bagay na napansin si Jung. Karamihan sa tao, hindi nila ginagamit ang energy na ito para sa sarili nilang pag-unlad. Sa halip, ibinibigay nila ito sa ibang tao. Isipin mo sandali. Kapag may nagsabi ng masakit na salita sa iyo, ilang oras kang nag-iisip tungkol doon? Minsan, hindi lang oras. Minsan, buong araw. Minsan, buong linggo. Paulit-ulit mong binabalikan sa isip mo ang sinabi nila. Bakit niya sinabi yun? May mali ba sa akin? Dapat ba may ginawa akong iba? Habang ginagawa mo ito, may isang bagay na nangyayari na hindi mo napapansin. Patuloy mong ibinibigay ang psychic energy mo sa taong yon.
mas lalo mo silang iniisip. Mas lalo silang nagiging mahalaga sa inner world mo. At kahit wala na sila sa harap mo, parang may kontrol pa rin sila sa emosyon mo. Ito ang dahilan kung bakit may mga tao na kahit wala na sa buhay mo, pero parang may epekto pa rin sila sa nararamdaman mo. Dahil ang koneksyon ay hindi lang sa realidad. Ito ay nasa loob ng isip mo. At dito, nagiging malinaw ang isang mapait na katotohanan. Hindi lahat ng taong nakakasakit sa atin ay talagang may kapangyarihan. Minsan, tayo mismo ang nagbibigay ng kapangyarihang yon. Sa pamamagitan ng atensyon natin, sa pamamagitan ng reactions natin, sa pamamagitan ng emosyon na patuloy nating inilalabas. Pero ayon kay Jung, may mas malalim pang dahilan kung bakit nangyayari ito. Hindi lang ito tungkol sa ibang tao. Hindi lang ito tungkol sa reactions. Ito ay may kinalaman sa isang bahagi ng sarili natin na kadalasang ayaw nating tingnan. Isang bahagi na matagal nating tinatago. Ang bahagi na tinawag ni Carl Jung na The Shadow. Ayon kay Carl Jung, may isang bahagi ng sarili natin na bihira nating makita. Hindi dahil wala ito, kundi dahil ayaw natin itong makita. Tinawag niya itong The Shadow. Ito ang bahagi ng personalidad natin na matagal nating itinago para lang tanggapin tayo ng ibang tao. Ito ang galit na pinipigilan mo dahil ayaw mong masabihang masama ang ugali mo. Ito ang boundary na hindi mo maipakita dahil natatakot kang mawalan ng tao sa buhay mo. Ito ang hindi na hindi mo masabi. Kaya imbis na ipakita ang tunay mong nararamdaman, pinipili mong manahimik. Imbis na ipagtanggol ang sarili mo, pinipili mong mag-adjust. At habang ginagawa mo yon, unti-unti mong itinatago ang isang bahagi ng sarili mo sa dilim. Pero may isang bagay na hindi sinasabi sa atin tungkol sa shadow. Hindi ito nawawala. Kapag hindi mo ito kinikilala, patuloy itong nabubuhay sa loob mo. At doon nagsisimula ang isang tahimik na conflict. Sa isang banda, gusto mong maging mabait. Gusto mong maging tanggap. Gusto mong walang conflict. Pero sa kabilang banda, may bahagi ng sarili mo na pagod na laging mag-adjust. Pagod na laging umintindi. Pagod na laging magbigay. At dito nagiging malinaw ang isang bagay. Minsan, ang dahilan kung bakit tayo madaling masaktan ay hindi dahil sa lakas ng ginawa ng ibang tao, kundi dahil sa lahat ng bagay na hindi natin pinayagan ang sarili nating gawin. Ang galit na hindi mo inilabas, ang boundaries na hindi mo itinayo, ang respeto na hindi mo ipinaglaban. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Carl Jung ang isang napakahalagang bagay. Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Sa madaling salita, kapag hindi mo kinilala ang shadow mo, patuloy itong magdidikta kung paano ka magre-react sa mundo. Pero kapag nagsimula mo itong makita, kapag nagsimula mo itong tanggapin, may isang kakaibang pagbabago na nagsisimula. Unti-unti mong binabawi ang kapangyarihan mo sa sarili mo. At dito nagsisimula ang susunod na hakbang. Ang proseso na tinawag ni Jung na individuation. Ang proseso
kung saan ang isang tao ay nagiging buo, totoo, at hindi na madaling masira ng mundo. Kapag nagsimula mong kilalanin ang shadow mo, may isang mahalagang pagbabago na nangyayari. Hindi na ikaw ang dating tao na laging naghahanap ng approval. Hindi ka na rin yung taong laging nag-a-adjust para lang tanggapin. Dahil unti-unti mong naiintindihan ng isang bagay, na ang tunay na kapayapaan ay hindi nanggagaling sa kung paano ka tratuhin ng ibang tao. Ito ay nanggagaling sa kung paano mo pinipili na tingnan ang sarili mo. Ito ang proseso na tinawag ni Carl Jung na individuation. Ang proseso kung saan ang isang tao ay hindi na nabubuhay para lang makisama sa mundo. Sa halip, natututo siyang mabuhay ayon sa kung sino talaga siya. Sa stage na ito, hindi ibig sabihin na wala ka ng pakialam sa iba. Hindi ibig sabihin naging suplado ka. Ang ibig sabihin lang nito, hindi mo na ibinibigay sa ibang tao ang kapangyarihang kontrolin ang inner peace mo. Kapag may pumuna sa iyo, pakikinggan mo. Pero hindi mo na kailangang sirain ang sarili mo para lang patunayan na mali sila. Kapag may umalis sa buhay mo, malulungkot ka. Pero hindi mo naiisipin na may mali sa halaga mo bilang tao. At kapag may hindi nakaintindi sa iyo, hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa bawat taong dumadaan sa buhay mo. Dahil sa puntong ito, may isang bagay ka ng malinaw na naiintindihan. Hindi lahat ng tao ay kailangang manatili sa mundo mo. At hindi lahat ng opinyon ay kailangang dalhin sa puso mo. Ito ang simula ng tunay na emotional freedom. Hindi dahil naging matigas ka, kundi dahil natutunan mo ng protektahan ang energy mo. At kapag nangyari yon, may isang kakaibang bagay na mapapansin mo. Mas konti na ang drama sa buhay mo. Mas konti na ang bagay na nakaka-trigger sa'yo. Mas konti na ang taong may kapangyarihang sirain ang araw mo. Hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil nagbago ang relasyon mo sa sarili mo. At sa puntong yon, unti-unti mong mararamdaman ang isang tahimik na lakas. Ang lakas ng isang taong alam na niya kung sino siya, kahit ano pa ang sabihin ng mundo. Sa huli, ang punto ng lahat ng ito ay hindi para tumalikod sa mundo. Hindi rin para itulak palayo ang ibang tao. Ang tunay na layunin ay maging malaya sa loob. Dahil ang totoo, hindi natin kayang kontrolin kung paano tayo tratuhin ng ibang tao. May mga taong hindi ka maiintindihan. May mga taong aalis. May mga taong magsasabi ng mga bagay na hindi mo inaasahan. At minsan, wala kang magagawa para baguhin iyon. Pero may isang bagay kang laging kayang piliin. Kung paano mo hahayaang makaapekto yun sa'yo. Ito ang kalayaan na tinutukoy ni Carl Jung sa proseso ng individuation. Ang kalayaan kung saan ang isang tao ay hindi na nabubuhay base sa approval ng iba. Hindi na rin siya nagiging bihag ng opinyon ng mundo. Dahil alam na niya kung sino siya. At kapag umabot ka sa puntong iyon, may isang tahimik na pagbabago na mangyayari. Mas magiging kalmado ang isip mo. Mas magiging malinaw ang boundaries mo. At mas magiging maingat ka
kung kanino mo ibibigay ang energy mo. Hindi dahil natatakot ka, kundi dahil alam mo na ang halaga nito. At doon mo maintindihan ang isang bagay na bihirang sabihin sa atin. Ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng laban na pinasok niya. Minsan, nasusukat ito sa dami ng laban na pinili niyang hindi napatulan. Dahil kapag natutunan mong protektahan ang kapayapaan ng isip mo, kapag natutunan mong bawiin ang kapangyarihan ng inner world mo, unti-unti mong mararamdaman ang isang bagay, isang uri ng katahimikan, isang uri ng lakas. Ang lakas ng isang taong alam na niya na kahit anong mangyari sa labas, may isang bagay na hindi na kayang kunin ng mundo, ang kanyang inner peace. At sa puntong iyon, maiintindihan mo na rin ang isang simpleng katotohanan. Kapag tunay mong nabawi ang sarili mo, wala na talagang kahit sino ang kayang manakit sa iyo muli. At kung umabot ka hanggang dito sa video na ito, malamang may isang bahagi ng sarili mo na nagsisimulang makita ang isang bagong posibilidad. Isang posibilidad na hindi mo kailangang ubusin ng sarili mo para lang tanggapin ng ibang tao. Na hindi mo kailangang ipaglaban ang bawat opinyon na ibinabato sa iyo. Na hindi mo kailangang mag-react sa bawat provocation na dumadaan sa buhay mo. Dahil minsan, ang tunay na lakas ay hindi sa pagiging mas malakas kaysa sa mundo. Minsan, ang tunay na lakas ay sa hindi pagpayag na kontrolin ka nito. Na hindi mo kailangang pilitin ng sarili mo na maging ibang tao para lang magustuhan ka. Hindi mo kailangang baguhin ang buong pagkatao mo para lang manatili ang mga taong hindi naman talaga para sa iyo. Kundi matutunan kung paano protektahan ang inner world mo. Kung paano maging maingat kung kanino mo ibinibigay ang attention mo. Kung kanino mo ibinibigay ang emosyon mo. Kung kanino mo ibinibigay ang psychic energy mo. Dahil ang tunay na kalayaan ay hindi nagsisimula sa pagkontrol sa ibang tao. Nagsisimula ito sa pagbawi ng kontrol sa sarili mo. Sa paglipas ng panahon, ang maliliit na desisyon na iyon ang unti-unting nagbabago sa paraan ng pagtingin mo sa mundo. Mas konti na ang drama. Mas konti na ang bagay na nakaka-trigger sa iyo. At mas konti na ang taong may kapangyarihang sirain ang kapayapaan ng isip mo. Kaya ngayon gusto kitang tanungin, kung may isang bagay sa buhay mo na matagal nang kumukuha ng energy mo, isang tao, isang sitwasyon, o isang opinyon ng ibang tao, ano ang isang bagay na pwede mong bitawan simula ngayon? Hindi bukas, hindi sa susunod na linggo, kundi ngayon. Kung nakarelate ka sa video natin na ito, kung may bahagi ng video na ito na nagbigay sa iyo ng bagong pananaw tungkol sa emotional strength at inner power, mag-usap tayo sa comments at i-type mo, "Binabawi ko ang energy ko." Tingnan natin kung ilan dito ang handa ng maging mas malaya sa loob. At bago ka umalis, panuurin mo rin ang susunod na video. Dahil may isa pang psychological insight mula kay Carl Jung tungkol sa shadow at self-awareness na kapag naintindihan mo, maaaring tuluyan ng magbago ang paraan ng pagtingin mo sa sarili mo. Magkita tayo doon.